sa isang panayam po ni Tunying po kay PBBM, sinabi niya parang dapat na he doesn't make he doesn't deny na disappointed to siya doon po sa nangyaring resulta ng eleksyon. Pero sabi nga niya, magtrabaho na tayo. Let's concentrate now on developmental issues instead of political issues. Now, you being again back in the Senate po, what developmental issues do you think can help talaga make the President, kumbaga talagang parang gumanda talaga na po yung takbo ng ating bansa? Wala na, tama na yung pagpupolitika, sabi nga niya. Tama siya. At number one sa lahat, tamang paggamit ng pondo. Okay. Tamang paggamit ng pondo, ng budget, tamang pagpasa ng budget ng gobyerno. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. The single most important piece of legislation that Congress must pass every year. Kahit wala nang patas na ibang papasa, basta ipapasa ng maayos yung budget. Yun ang isa sa pinakamahalaga sa lahat. Sapagkat yun ang makakatulong sa kabuuan. Sa mga output ng magsasaka, sa mga pangangailangan ng mga teacher. Mahalaga yung kung paano i-handle yung budget. So, tamang paggamit ng pondo. Alam ko, itong budget na to, hirap na hirap ang presidente. Correct. So, hopefully, we can help him in this 2026 budget na Sang-ayon ba kayo? ito. Babantayan daw niya kung kailangan daw niyang umupo dito sa mga BICAM. budget. Sa BICAM. Kayo ba? Yes. Kaya nga, sang-ayon ho ba kayo? Tama. Okay yun. Dapat transparent. We must be transparent, especially when it comes to the budget. But I was Senate President for 4.5 years. There was never a question on the budget, lalo na sa BICAM, because I always make sure that the chairman of the Committee on Finance in the Senate, together with his or her vice chairman, are present during the BICAM. At yung sa House naman, ganun din. Kung may problema, katulad nung nangyari sa amin noong 2018, hindi ko pinirmahan. Ayaw ko pinirmahan na Senate President dahil may kalokohan May 75 billion na pagagong ipinasok during the BICAM So, basta importante, transparent. So I agree with the President. If he wants to sit as an observer, that's fine. Hindi naman siya makikialam. I'm sure he knows the rules. So kabisado niya yun. Senador siya dati ng 6 na taon. Kabisado ni Presidente yan So gusto lang niya mabantayan dahil baka mamaya may maglikot na naman katulad ng nangyari nito. Noong 2025, tinaguri ang most corrupt budget itong 2025 national budget. But we'll take it a step further, Tito Sen, kasi parating na namin sa inyo. Baka nga kapag kayo ang naging Senate President, yung panukala po na i-live stream yung mga nangyayari po sa Bicameral Conference Committee. Kung pinag-uusapan natin transparency, para makita po ng taong bayan kung ano nangyayari sa BICAM. Correct. Para ito na ang panahon na dapat malinaw lahat. Dahil kung nung araw nagagawa natin yon, at least may journal, may nakikita kung ano nangyari sa BICAM, napapag-usapan. Pag nireport ng Chairman of Committee on Finance yung sa Senado yung BICAM report, malinis, malinaw, pwedeng tanungin, di ba? Okay. Kung gano'n naman sa panahon ngayon, may live streaming na, moderno na ngayon Dapat yun, wag closed door. Hindi pwede yan. Kung ako Senate President, di ako papayag ng closed door. Let's get together. Senate 25. Senate 25.